Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to may gagawin tayo dito sa Toyota Corolla Altis 1.8G natin. Ayan, si Altia. Kasama natin syempre si Analos Vlog. Paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Syempre, huwag natin kalimutan kasama natin si Boss Gerald. Ito ay ang Anderson ng Turak. Yun. Tapos ang gagawin natin dito mga ka-DIY, syempre tayo interior detailing kasi 2001 model pa tong kotse na to. As second owner, marami na masyado yung ceiling niya. Yun ang tatrabahuin natin. Pero bago natin tuloy video, shoutout natin yung Facebook page natin o group page natin, Toyota Corolla Altis 9 in 9.5 generation. So tara mga ka-DIY, pakita natin si Altia. Ayan. Yan o, yung loob niya medyo marami na, may mga stain na. Yellow stain ang tawag po dyan. Sa dumi ng kamay, pawis. Yan, mga stubborn stain na yan mga ka-DIY. So, yan, pang luxury VIP car yung ano natin. Naninilaw na. Naninilaw na. Ito yung mga tatanggalin natin. Tapos yung ceiling. Pakita mo. Yan. So, babaklasin natin to. Ceiling. Pull out natin yung mga upuan na apat. Titirahin natin tong sidings, dashboard. Yan, lahat po yan mga ka-DIY. Interior detailing po. Ang gagawin po natin. Pero saglit lang po ito. Depende po sa gumagawa, skills ng gumagawa sa mga chemicals na gagamitin natin. So, okay, pakita natin yung mga chemicals. So, ito yung mga gagamitin natin mga ka-DIY. May mga detailing brush tayo, mga tools, power tools, pantanggal dun sa mga tulipuan, at siyempre mga spray bottle. Yan, at walang katapusang MTX, tapos foam cleaner. Yan, mga gagamitin natin chemicals. At may reverse, siyempre, nandyan din. At itong protectant. Okay, interior detailing protectant. Dalawa yung gagamitin natin na MTX. At syempre mga brush, foam, at yung bago. Yan, car interior cleaner o cleaning. Yan. Ihahalo natin to. Yan yung mag-ano doon sa mga stubborn dirts at yung yellow stain natin. At yung mga carbon footprints doon sa ceiling at sidings. Kaya ho, trivia lang po, kaya ho masyadong marurumihan yung loob natin. Especially sa may ceiling, pag lagi nakabukas yung window ninyo, nakababa, siyempre pumapasok yung mga carbon dye. So yan, umpisa na natin ang baklasin mga ka-DIY. Tara. So yung gagamitin natin ng mga float mga ka-DIY. So yung procedure nito mga ka-DIY, bago natin baklasin yung ceiling, yung upuan muna, pull out natin yung mga upuan, ceiling, dashboard, tapos sidings, tapos yung carpet, linisan din natin. Okay? So yan mga ka-DIY, binabaklas na po yung upuan. Yan o, para mabilis ng trabaho na lang po yan. Power tools na yung gamit natin. Apat po yan na tornilyo. Meron din sa likod. Yan, dito na tayo sa likod. Tapos pull up. Yan sa mig. Kagandahan dyan sa power tools na yun, may flashlight kahit madilim. So yan, bubuhatin na po natin yung puan. Pull out natin mga ka-DIY. Kasama po natin si Analos Vlog. Okay kaway, yung tumboy natin dito. Yeah. Yan, dyan sa may kabila mga ka-DIY. Ayos. So ganito po yung itsura niya pag natanggal na po yung upuan. Si abante yan para maano natin yung bolt sa likod mga ka-DIY. Ganyan. Tapos ibibend yung upuan. Ganun. Yun. Okay na. Ipatag mo mababa. Yan. Ayos na. Yun. Bilis lang yung ka-DIY. Dito mga ka-DIY sa may driver side o driver part, kailangang baklasin nyo po muna yung sakit ng sensor ng seatbelt para hindi mahila. Yan, nasa silong lang po yung sakit ng seatbelt, yung sensor. Tanggalin na natin yung wire na yan. Tapos okay na. So yun, nilalabas na po nila. So ayan mga ka-DIY, nakita natin yung wire dito. Comment lang kayo sa comment box kung ano po to, kung para saan po to. First time ko po kasi nakita to dito. Ngayon ko lang kasi nabaklas yung upuan. May wire pala dito. Kung para saan ito, paki-enlighten po ako. So ito yung sensor ng seatbelt. So ganyan po ang itsura pag wala na pong upuan. So tanggalin na rin natin tong sa likod. So yung muna, ceiling. So ayan, process po dito mga ka-DIY. After ng pull out ng upuan, dito muna tayo sa ceiling. Tanggalin muna natin yung visor, yan, yung sun visor. Ingat lang po kayo dyan, baka maputol-putol yung mga niya, parang may mga ngipin po yan. Iwas lang po natin yan, dahan-dahan. So yan, ingatan po natin yung mga dashcam. Kung may dashcam yung customer natin, tanggalin muna natin yung dashcam kasi babaklasin ho natin lahat yan, pati ito.
Pati itong mga handle, yan, tatanggalin din po natin yan. Grabe, naninilaw mga kadeway. Oh. So yan, tanggal na po. Yan, rear mirror. Ayan, so binabaklas na po yung rear mirror mga kadeway, yung center mirror. So ayan mga kadeway, tatanggalin na rin natin itong ano dito. Yung cabin, yung light. Yung mga ilaw dito sa gitna. Yan, so kailangan din natin itong tanggalin itong mga handle na to. Tapos ibababa natin to mga rubber. Itong rubber na to mga kadeway. Babaklasin din natin yan. Pero tanggalin muna natin ito mga to. Yan, 2 bolt lang po yan. Size 10, no? Opo. Yan, so tanggalin din natin itong mga plastic trim mga kadeway para matanggalan natin itong rubber molding. Yung ito. Tanggalin mo na rin yan. Yan. Tanggalin po natin lahat yan. Yan, angat lang po natin yan. May mga clip lang po yan. Tapos ganoon din sa... Yan, kailangan natin palitan itong mga kadeway. Yun. Yan, naka-clip lang po yan. And then sa may kabila, sa likod, dahan-dahan lang po yan kasi ano po yan, naka-clip. Dahan-dahan. Yan, tanggalin din natin to. So yan, kailangan muna natin tanggalin yung seatbelt mga kadeway para matanggal natin yung plastic trim dyan. Size 14. Tanggalin muna natin yung seatbelt. Yun. Yes, bilis. Ayan yung mga detailer natin. Boss Gerald Anderson. Yan, no? Yan. Yung mga rubber. Kabila. Ito naman. Tingnan natin to. Yun, no? Tapos itong rubber na to. Tingnan din natin. Yun. So yan mga kadeway, tatanggalin na po natin itong pull out natin itong ceiling. Ingat lang po kasi may mga socket yan tsaka wire. 5 socket po yan sa likod mga kadeway. Yung clip ang tawag po dyan, hindi po socket. Yun, oh. Lapit-lapit na mga kadeway. Ingat lang po. May mga wires po dyan. Yung wire yan, baklas na. So ganyan po isura ng loob nito. Yung wire oh. Maputol. Kasi nakadikit po kasi yung mga wire dyan sa ceiling, kaya tatanggalin natin. Kasi para hindi maputulan. So ilalabas natin to unti-unti. So yan, ilalabas na po nila mga kadeway. Andahan lang. So ganito po yung itsura niya mga kadeway. Pag natanggal na po yung ceiling. So yan yung roof niya. Okay pa naman, wala namang kalawang. All goods pa. So ayan po mga kadeway, yung ceiling natin napakadumi. So yan po yung tatanggalin natin doon sa chemicals natin. I-detailing po natin to. Yan, oh. Grabe. Naninilaw at nangingitim. Sobrang kapit ng dumi. Yung mga detailer natin ang professional. Oh. Yun. Sige. So yan, ito din yung gamit natin. Lalagyan natin ang dito. Tape. Yan. Ibabox muna natin panel by panel, hindi yung gumagawa ka dito kahit saan-saan. Panel by panel para may reference tayo. Okay? Sige. Kakahunin natin yan. So dyan ang umpisahan natin para may before and after po siya. So ganyan po yung sinasabi ko mga kadeway. Para sa ganun, ito muna unahin natin ng panel, pag tapos ito doon muna. Para may difference tayo na yung aabutin natin na linis. Okay? Mga kadeway, ito na po yung process na binabrush na po natin. Dapat po circular type o circular motion po ang ginagawa natin. Ayan. Tapos pupunasan natin para makita natin yung difference. Yan, oh. Namumuti na, oh. Ang galing talaga nung dalawa, oh. Lapit-lapit na yung mga ka-DIY. Okay, mostly sa mga marurumi talaga mga sasakyan, kagaya ng mga ganyan na sedan, 3 to 5 days po yan. Pag sa van, mas matagal pag mas malaki. Pero pag hindi naman masyado marumi, mga 3 days, okay na po yan. Depende po sa paggagawa po ng customer. So yan yung nakuha natin ng dumi mga ka-DIY, oh. Okay, so hindi pa yan pulido. Mga ano pa yan, ilang oras po yan kasi marami-rami pa po. Pero dito na banda naman medyo malinis naman. Yung medyo marumi lang tayo matatagalan. Okay,
Ito kasi napakadumi. Kaya mga ka-DIY, ibabad na rin natin to kasi grabe yung paninilaw niya. Ibababad natin sa chemicals mga ka-DIY. Grabe pati ito mga ano na to para matanggal yung mga yellow stain. Pati ito mga visors. Yan, babad natin. Yan, lagyan natin ng tubig tapos chemicals. So ito na yung result mga ka-DIY sa ginagawa nating interior detailing dito sa Toyota Altis. Ito yung ceiling nya. So ayan, dito na tayo sa panel na to. Last part na po ito mga ka-DIY. Ayan. Tapos babalawan pa natin to. Ayan. May mga kunting-kunting stain pa dito na banda kasi masyadong madikit. Tapos dito sa mga side na to. Ayan. So circular motion po tayo. Ayan. Update namin kayo bukas kasi titirahin pa namin to for finalization. Tapos pakita namin sa inyo bukas yung result. Yun, tapos na rin dito. Makulimlim kasi dito sa atin ngayon eh. Ano? So ito mga ka-DIY, ito yung divider natin. Yung panel, tatanggalin ko na para malinisan na natin ang buo yan. Yan, pati yan sa gitna. Okay, kasi ito na naman, last part na yan eh. Tignan nyo yung difference, oh. Nakikita nyo naman yung difference ng dumi nya. Yan, dito na part, malinis na po yan. Pero ano pa natin to, ulitin pa natin ng konti. Ito yung mga hindi pa nagalaw. So makikita nyo naman yung difference. Ganyan po talaga, napakadami. Okay, so babanlawan na po natin mga ka-DIY. Then ipa-final po natin bukas. Yun o. Galing natin to. At ulitin natin bukas kung may kulang pa. Pulitong-pulito ito mga ka-DIY. Para matanggal yung mga nanood ng kinidaliman. Tututuyo din po ito. Kasi kung di natin ito babalawan mga ka-DIY, papasok lang sa ilalim yan. Sa cardboard. Para makita natin yung mga hindi pa masyadong natanggal. Yun ang ulitin natin. Kaya mga ka-DIY, titirahin na natin dito sa upuan natin. Ang gamit natin ay foam cleaner for car in-house. Pwede po yan. So yan. I-spray lang po natin. Yan, sige lang. Yun o. Isusok natin yan. Sige lang po mga ka-DIY. Ganyan po talaga yan. Foaming po yan. Para na sa ganon, sinusok or binababad niya muna yan. Pinapalambot niya. Tapos saka natin ibabrush. Sige. Yun. Tingnan mo yung dumi mga ka-DIY. Nakikita mo? Yung dumi o. Diba? Para mabilis na trabaho po. Gamit po tayo ng power tools. Ingatan nyo lang po yung may mga ganito na dala ng customer kasi baka mapunit. Okay. Balik-balik lang po yan. Babaran mo na rin dito. Kaya mo. Yan, binababaran na po ni Boss Gerald dito. Yun, dito Gerald. Babaran mo na. Okay, tutok mo lang. Yun o. Yan po yan. Yan, yan. Sige, may gilid-gilid. Yun. Sige. Ito ka. Yan, lahat na. Babaran mo doon sa likod. Dito, titirahin na ni Analos Vlog. Yun o. Yun. Yan o. Yun mo yung dumi mga ka-DIY o. Tatanggal agad. Bilis. Yan. Yan o. Tumutulong mag-isa yung dumi. Yan o. O, diba? Ang ganda ng ano natin. Foam cleaner natin. Humihiwala yung dumi agad o. Bilis. Okay na basahan. Yan yung mga ka-DIY, punasan natin. Para makita nyo yung dumi. Yan o.
O, diba? Ganyan po ang procedure nito. Kita mo yung dumi. Yan, dami. Grabe. Tapos dito sa kabila. Yan, may mga naninilaw pa. Yan ang tatanggalin natin. Okay? Pakita mo yung dumi. Yun, no? So, paulit-ulit lang po yan. Ganyan. Yan, gamitin din natin tong MTX all-purpose cleaner natin o EPC. Yan, malapit-lapit na ito mga ka-DIY. Ang isang oras na rin nilang tinitira to. Medyo pag sa detailing po talaga hindi pwedeng madaliin para hindi naman para sulit naman sa magpapadetail yung binabayad. Kasi sa sedan ang kuha namin 4.5 minimum. Pag masyado madumi, basta 4.5 tataas pa po yan. Depende na lang po sa sobrang dumi at sa mga ipapagawa ng customer sa demand po niya. So depende rin po sa chemicals na maubos natin. Ito yung mga challenges sa mga detailer mga ka-DIY, mga ganitong klase ng yan naninilaw po talaga. Dapat kasi ganyan po talaga ang original na kulay. Ito kasi yung hinahawakan mostly ng mga driver. Sa driver side po ito. Pag ina-adjustan nila yan, so madumi. Yung iba, kung hindi makuha sa detailing, pinapalitan na lang nila yung knob na niya. Okay, so yan, titirahin natin. Actually, overtime na to. Nasa na to, alas 5 ng hapon na po tayo. May gamit po tayo ilaw. Yan, pang detailing po talaga yan. Para kitang-kita. Yan ang mga detailer natin, si Boss Gerald Anderson. Smile. Kaway-kaway. Yan o. Tapos si Analyst Vlog. Ang proper procedure dito, dapat naka-gloves kayo, pero sanay na sanay kasi ang kakapal ng mga palad ng mga to. Yan, hindi na sila naka-gloves. So, yan na mga ka-DIY, sa likod na po tayo na part. Yun o. Palas kasi, diba mo kami? Diba mo kami? Mayaming hindi man na. Hoy! Boss Aaron Cabrera! Bayan anything. Puging-pugi. Hoy, kaway-kaway. Long live! May papod yun. Diba mo kami ah? So mga ito, almost 2 hours na po tayo dito sa upuan kasi masyadong ang daming yellow stain. Matagal po kasi 2001 model po ito mga ka-DIY. Grabe. Good morning ulit mga ka-DIY. Second day natin sa detailing dito sa Toyota Corolla Altis. Kasama natin si Boss Aaron Cabrera. Long live bro. Yan, long live. So yan, inaano na natin yung visor natin mga ka-DIY. Pinabrush natin, pati ito. Ayan, binabaran natin yung iba dito yung mga handle kasi sobrang dilaw dito. Ngayon medyo okay na. Yan, yung pangalawang visor. Ito yung grabe yung dilaw, medyo nawawala na, di ba? So kailangan lang ibabad talaga. Tapos yan, pina-final na natin to, pangalawang araw niya kasi medyo kulang pa. Tapos yung upuan maya-maya. Boss Gerald. Aratan. Analyst Vlog. So kaya mga ka-DIY, pina-final na po natin tong visor. Yan o, yung headboard natin. Tapos dito, malapit na rin matapos ng isang headrest natin. Tingnan mo naman kung gaano kanilaw. Yellow stain po ang tawag din mga ka-DIY. Sobrang tagal na rin po na hindi nalinisan. 2001 model pa. Ayun na nakatikim ng detailing. So ito yung medyo may difference na siya. Yan o. Makulimlim na kasi hindi siya maaraw kaya hindi gaano maliwanag yung natin video. So dito naman na part. Yan. Itong mga plastic trim. The sidings. Yan. Tapos na ho. Yun o. Lapit na. Pangalawang araw. Ito, dilaw na dilaw to dati pero tinan mo ngayon, okay na. Linis na rin. So dito na tayo, pa-final na natin itong isang headrest. So ayan mga ka-DIY, inaano na po natin dito sa pangalawang puan. Ayan o. Tusok muna natin. Layo mo lang. Yan, para mas madami siyang Tignan mo yan, bababa na yung dyan, dumi mamaya. Dito. Gilid-gilid. Tapaw. Yun, no? Yun lang.
para matanggal yung mga yellow stain. Yan, circular motion. Diba? Diba? Hanggang sa matanggal yung mga yellow stain. Yan, MTX po na chemical. Ano natin? Yan. Susok muna natin para lumambot yung mga stubborn dirt. Diba? Masyado madumi eh. Naninilaw eh. Yung sa may handle. Ito. Yan. So, kaya mga kadeway, tatanggalin na rin natin itong upuan sa likod. Unahin natin yung headrest na dalawa para mababad na. Tapos itong sa may baba, tanggalin natin. Yan, dikwatin lang natin. Ganun, sa baba. Tapos yung seatbelt, ibababa natin. Yan, ganyan yung diskarte niya mga kadeway. Tatanggalin muna yung seatbelt. Daming dumi ah. Oh, naipon. So, ganyan yung itsura niya pag walang upuan. Pinisan din kasi natin to, pull out natin yung upuan. Tapos, para matanggal natin to mga kadeway, mayroong tornilyo dito. Size 10. Yan oh. Tanggalin mo. Yan. So, sa mga nagtatanong kung nasaan nakalagay yung fuel pump ng Altis natin, nandito po. Diyan, filter, nandyan din floater, yung floater, yung fuel gauge, nandyan. Yung sensor niya, pati yung fuel filter, nandyan din, pati yung fuel pump. Yan. Pag kasi hindi mo yung susi, sa ignition on, hindi pa umandar yung makina, maririnig mo yung yung fuel pump, yung parang maandar yung motor niya. Kung sa kabila naman, so yan, tanggalin din natin to. Size 12. Yan. Okay. So pag natanggalan natin yung tornilyo dito ng size 10, iangat nyo lang ito mga ka-DIY. Meron lang siyang dito. Para dito, ipapasok nyo ito dito. Pati yung kabila, pag natanggal na, iangat mo lang ron. Iangat mo lang, angat. Yun. Ganoon lang yun mga ka-DIY. Simple as that. Yan, di ba? Oh. Meron kung tatanggalin na tornilyo, pagka okay na yung tornilyo, pag natanggal na, taas mo lang to. Yan. Yan. Yun o. Hilain mo lang yan, ganyan. Tapos meron pang isang tornilyo dito mga ka-DIY. Pop. Yung tatanggalin natin to. Yung mga clip, tapos tornilyo dito. Okay, tanggalin. Yun, tanggalin muna natin yung clip. Madilim dito ngayon eh. Yun. Putol ah. Ayos ah. Tanggal yung ulo. Ulo lang talaga to, sir. Ito namang bolt dito is size 14 yun. Malukag. So meron pa dito sa may gilid mga ka-DIY. Pagkabilaan yan. Yan o. Size 12 po yan. Tapos doon din sa kabila. Tapos sa gitna. Diba? Kagandahan dito sa Altis, nahahati. Nahahati, pwede kang pumasok sa trunk kung gusto mong magtago. Para sa mga sa mga Legion, alam na nila yan. Tignan natin. Kaya mga ka-DIY, dito na tayo sa back seat natin. Sa likod na po tayo. Umpisa na natin with Boss Anderson. Okay, dito. Pre. Tapos ito yung isang upuan na ginagawa ni Analos Vlog. Man. Ano ginagawa mo? Gina-vlog. Ito pa yung isang upuan. Ang gamit natin mga ka-DIY na chemicals natin. All-purpose cleaner. Text natin yung shop. Service offer. Boss Peter, kasama din natin. Ito yung supervisor. Yan. Diretso lang, diretso. Ganyan. Okay. Kabila, para mababara natin. Yan. Yan, ang gamitin nyo mga ka-DIY. Ito pang isang gamit natin na bago. Yan. Car interior cleaner. Pero mamaya na yan. Baka naman ha. Hindi tayo, disclaimer lang po, hindi tayo sponsor nito. Pero baka naman.
mapansin. Yan, ginagamitan po natin ng drill mga ka-DIY. Tingnan mo yung dumi oh, nanunuot oh. Grabe oh, kailangan talagang ganyan. Ayun. Kita natin yung dumi. Grabe yung dumi oh. Yun, putik na mga ka-DIY. Grabe. Babalawan na natin. Kaya mga ka-DIY, babalawan na po natin yung mga linisan natin. Yan. Yun oh. Para mapaaraw na natin. Yun oh. Yan, next naman, ito mga ka-DIY. Tusok muna natin. Sige. Labot ko muna, boss. Ito na. Mga ka-DIY, tatanggalin din natin tong board dito sa likod. Tanggalin muna natin yung ilaw, yung third brake light o lamp, yung cover, ito, para malinisan na rin natin. Tapos tanggalin natin yung ano, tinanggal natin sa socket yan, ay sa may ano niya, bulb. Tapos may mga clip yan, pakita mo yung clip, yun o, tanggalin natin sa ibabaw. Yan, so tanggalin muna natin yung seat belt mga ka-DIY. Tapos iangat na natin. Yun o. Ganyan lang po ang pag-angat. Actually, nilinisan na rin namin to dati pala. Hindi lang namin na ipakita sa inyo. So yan. Lubas natin mga ka-DIY o. Yun o. Linisan din natin yan. So yan, susok muna natin ng ano, foam. Foam shampoo po ang tawag yan mga ka-DIY. Okay, mabilis. Okay. Yun o. Yan. So ito na yung board mga ka-DIY sa likod. Speaker board. Yan o, napakadumi. Grabe, nanunuot sa dumi mga ka-DIY. Grabe. So binabaran na natin yan. MTX ang gamit natin dito. Yan nyo, naninilaw. Grabe, ano bang pinaggagawa nung dating may-ari dito? Napakadumi. Yan o. Daming kagit-kagit. Now. Ito sa speaker. Yan, malapit na rin matapos to. Yung sa may likod. Seryoso. Ayan, balawan natin mga ka-DIY. Tanggal yung mga dumi niya. Tapos ulitin natin ulit. Grabe oh. Ngayon lang nakatikim ng detailing 2001 model Toyota Altis 120G. Grabe. Napakadumi oh. Yun oh. Tanggal yung dumi. Nagmumulmul po talaga yan. Ganyan na yan nung nakuha namin. Second owner na po tayo mga ka-DIY. Yun o, pinabrush na po natin mga ka-DIY. Itong yellow stain na to, kailangan matanggal yan. Tatanggalin niya maya-maya. Babara mo. Yun o, MTX all-purpose cleaner. Yan. Singitan ni Boss Aaron. So ayan mga ka-DIY, babalawan na natin itong upuan. Yun o. Papaaraw din natin itong mga ka-DIY. Make sure na mapapaaraw natin na maayos para hindi amusunog. Leader naman ito eh. Hindi naman ito tela.
Ayan, sa sidings na tayo mga ka-DIY. Yun o. Lapit na, sidings na lang. Tapos dashboard. Tapos center console. Tapos yung carpet. Yun lang. Yun mo lang, boss. Lagyan din natin ng chemicals yan. Yun o. Yung TX. Kaya mga ka-DIY, tatanggalin din natin tong center console. Tanggalin muna natin tong knob. Shift knob. Yan, sparko. Tapos tanggalin natin to, may tornilyo dito. Ito. Tanggalin mo yung tornilyo dito. Ano, dalawang tornilyo. Tanggalin natin para matanggal natin yan. Tanggalin din natin ito mga ka-DIY. Tanggalin mo. Plus nut. Yan. Tapos tanggalin natin yung mga tornilyo dito. 4 yan. Isa dito. Tapos yan. Kabilaan. Yan. 4 yan na tornilyo. Phillips screw. Yan. Taas mo lang. Ito lang, ito. Sige. Yan. Ganyan lang po pagtanggal nitong center console mga ka-DIY. Yan. Itong sensor po na ito mga ka-DIY, ito yung para sa handbrake. Yan. Handbrake switch po yan. Yan, tinitira na po natin yung center console mga ka-DIY. Babalawan na rin natin. Pangalawang araw ngayon. Actually 2 days lang po ito pagka sunod-sunod talaga nahinto-hinto lang kasi maulan. Ito na yung mga upuan, tapos na. Tapos ito yung ceiling, malinis na rin. Ito yung sa board sa likod, yung speaker. Yung visor. Tapos upuan. Yan, pinaaraw na rin natin to, okay na rin. Mga plastic trim. Kasi yan yung mga rubber molding. Ito yung sa upuan. So kaya mga ka-DIY, it's early in the morning, alas 7 ng umaga. So pang 3rd day natin sa Altis detailing natin. Yan. Itong next step natin ang procedure na susunod is pull out natin tong carpet. Dito kami mag-detailing dito. Yan. So yan, taas nyo lang tong clip na to para hindi masira. Yan. Tapos pull out natin yan. Yan, ganyan lang. Hilain natin. Ingatan lang na yan pagka hindi mo alam yung mga yan, pinamamahayan na siya ng mga langgam na itim. Nag-iipon kasi sila ng mga pagkain nila mga ka-DIY. Kaya dapat ma-check natin lahat talaga itong mga to. Dito mo rin makikita kung yung nabili mong kotse lubog sa baha. Ayan. Yan. Sa kabila, same procedure tayo. Tapos yung dito na part, iangat na lang natin yan. Angat natin. Yan. Sige, angat mo. Yan, hindi na natin puputulan yan. Tapos pag naangat natin yan, dito naman sa yung tornilyo. Ito naman, sa likod. Tanggalin muna natin tong seat belt. So yan, sa mga nagtatanong, nandito po yung sakit ng oxygen sensor. Yan po. Yan po yung sakit ng oxygen sensor. Yan, tapos pababa. Yan. Yan yung color code niya. White and blue. White na may black yata yan mga ka-DIY. Dalawang black yan na wire, tapos isang blue at saka isang white. Yan. Yan, dito natin makikita yung module ng airbag. Yan yan yung module ng airbag mga ka-DIY. Dito rin yung computer box natin, yung ECU. So yan, pag natanggal natin yung tornilyo dito sa may butas, iangat na lang natin. Okay. So ganyan lang paghila niya mga ka-DIY. Yung sa may handbrake,
Original carpet pa niya ito mga ka-DIY. So yan po yung itsura niya pag wala yung carpet mga ka-DIY. Ito may wire dito, alam ko pang ano to eh, yung sa alarm. Yan. Ito yung cable ng gas tank o yung ano, tapos para sa trunk. Yan. Yan. Ito po yung loob niya. Wala pa namang kalawang so far, di ba? Ayos na ayos pa. Yan, good morning. It's our third day dito sa Toyota Corolla Altis. Detailing po natin mga ka-DIY interior. So pull out carpet. Yan. Binabrush po natin kasi hindi makuha sa dry cleaning. Napakadumi. 2001 model pa to. Tagal na. 2001 model, 2024 na po ngayon. Kaya pag dry cleaning natin, pwede naman. Kaya lang, hindi natin matanggal talaga yung dumi. Kasi pressure washer po natin. Kailangan brushin po talaga yan. Tapos papaaraw na lang natin. Yan o. Dumi yung tubig. Pakita mo. Grabe yung dumi o. Kulay kape, 3-in-1. Diyan, pinipressure natin yung carpet. Pressure washer ang gamit natin. Para sa ganun, matanggal talaga yung mga buhangin. Yan o. Binrush po natin to. Deep cleaning po talaga mga ka-DIY. Tapos papatuyo natin yung mga 2 days yan para tuyong-tuyo talaga. So, ayan mga ka-DIY, dito na po tayo sa flooring. Yan, binabrush po nila. Deep cleaning po tawag dito mga ka-DIY. Kailangan natin gawin to na brushin yan kasi yung mga nanuot na putik, mga dumi na hindi na matanggal kasi matagal po ito na ano, pabayaan. 2001 model pa po ito. Ayan, yung carpet, yung ano nga, seatbelt nga dyan, hindi matanggal. Pinapasok pa natin ang langit. Tapos, ito, ingatan natin tong part na to dahil nandyan yung fuel pump. Tsaka, filter. Pag bubuksan nyo yan, nandyan lahat. Mga sensor. Ipag yung mga detailer natin, oh. Yan, oh. Pakadumi. Yan, oh. Grabe dumi, oh. Putik. Naipon. Okay. Ayan, so dito naman tayo sa roof niya mga ka-DIY. Nililinisan din natin. Wala pa naman siyang kalawang pero i-make sure na part din ng maintenance ng detailing. Nililinisan din natin yan. Tapos lalagyan natin siya ng ano, heat insulator para mas malamig yung aircon. Para ma-reinforce niya yung ceiling, lalagyan natin siya ng heat insulator para kahit na tirik ang araw, malamig pa rin yung aircon ninyo. Okay, so lilinisan natin. Okay, so dito na po tayo sa may part ng pagbabanlaw. So babalawan po natin yung flooring. So tapos na rin po natin na brush, na sabon po yung mga ka-DIY. So ingat lang po tayo, huwag po nating masyadong tututukan yung mga sockets, yung mga open wires. Or kung sakaling mabasaman po siya, make sure po na mabluwaran po natin or mapatuyo po ng maayos. Mapatuyo na lang to. Kasi parang may putik to eh. Nalubog yata ito sa baha nung unang-unag. Tapos tanggalin nila yung butas. Yan ha. Ang pakit ng butas para doon malabas yung tubig. Hindi kayo mahirapan sa pagtatanggal ng tubig. Maganda dito sa Altis, wala pa namang kalawang dito sa may flooring. Kasi tinanggal yung computer sa mga airbag module. Grabe oh. Kapag pabayaan mo kasi to, magiging magkukurod dyan, magiging kalawang, kakainin niya tong flooring. Pitik, may pitik. Mayaman sa putik Celtic.
ayan mga ka-DIY, sa part na to, yung procedure naman po ng drying process. Yan, binubluwera natin yung mga wirings. Ano? Nabaha po kasi ito, nalubog sa baha, kaya ano, deep cleaning ang ginawa natin. Tinanggal natin yung carpet para makita natin kung ano, makalawang na o maputik. Yung kanina, nilinisan natin, maputik. Okay. So, salamat tayo dahil wala pa naman masyadong kalawang. Kunti-kunting build-up lang naman, yung mga tuntok-tuntok na lang naman yun. Dami naming natanggal na putik dito mga ka-DIY, grabe. Ayan, sa part na dashboard na lang po tayo mga ka-DIY. Yan, rugby yan siguro, rugby, no? Nagaman ng chemical. Ang gamit mo, MTX. Ang bago. No, at lagay ang dashboard. Saan dumi? Yun, no? Grabe yung dumi, oh. Tanggal agad. Ganyan yung, ano yan, tama ang proseso. So, ayan mga ka-DIY, sa process naman na to, lalagyan natin tong roof natin ng heat insulator para ma-reinforce yung ceiling at yung init hindi niya hindi papasok dito sa loob. Hindi niya ma-absorb. So ganyan po yung itsura niyan. Nabili po natin to 1.5 lahat-lahat po na ito. Isang plastic na po yan, madami po yan. May mga sizes na po siya, pre-cut na po. Mas gusto ko yung pre-cut kaysa yung magka-cut ka pa. Yung sobra dito sa roof, ilalagay na natin dito sa flooring. Para ang nito, advantages niya para mas lumamig yung aircon po natin. Hindi mahirapan na palamigin yung buong loob ng sasakyan. Yan. Yung walling. Boss, engineer. Ito si architect. Yan, mga detailer po natin yan. Ito yung update mga ka-DIY na kung saan naglalagay tayo ng heat insulator dito sa Toyota Corolla Altis 1.8G natin for sound deadening and heat dissipation. Yes, para hindi masyadong pumasok yung init ng araw hanggang dito sa flooring. Yan. Ganda ng paa. So ayan mga ka-DIY, malapit na tayo matapos. Yun, no? Ganda ng niya, oh. Yan, tapos sa harap na tayo. Lalagay na po natin yung carpet, yung process na to mga ka-DIY. Carpet na po na assembling na po. Lagyan na natin kasi na, malinis na po lahat. Carpet tapos upuan. Yan, lalagay na po. So ayan, sa pagbabalik nito mga ka-DIY, kailangan na yung carpet iipit ko dito sa may clip niya. So wag natin kalimutan mga ka-DIY itong sensor o socket sensor ng seat belt at saka itong alarm. So dito sa atin wala na po yung module ng alarm kasi ganyan na po na nakuha natin. Dapat nakalabas din yung mga paglalagay ng tornilyo ng upuan. Ganyan. Pati dito, pati sa may seat belt. Yan, sa procedure naman na to, lalagay na natin yung upuan mga ka-DIY. Unahin natin yung dalawa sa harapan. Tapos yung tornilyo, 4 yan. Okay. Yun. Yan. Yan, lalagay na rin natin yung sensor ng seatbelt mga ka-DIY. So, yung isa din mga ka-DIY. Overtime na tayo. Yan. So, dito na tayo sa likod mga ka-DIY. Ay, nalagay mo an? Tournicles. Ano yan? Ay, sadyan. Tatlo yan, di ba? Tapos gilid-gilid. Tapos mayroon din dito. So, dito mga ka-DIY, nilalagay na nila yung tornilyo sa may baba. Yan, nilagay na natin yung upuan sa likod, sa taas, yung sa sandalan, sa baba, mamaya. Yan, lalagay na rin natin yung headboard dito. Sa likod, yung board ng speaker. So yan, nilalagay din natin itong parang armrest yata to, dito sa likod pa rin mga ka-DIY. Okay. Tapos so ayan mga ka-DIY, dito na upuan na po sa likod. Yan. So
So ayan, pinapasok na rin natin tong seatbelt natin para sa seatbelt. Medyo mahirap po tong part na to na upuan na ilagay o ibalik itong ng seatbelt ng lagayan niya. Same procedure sa kabila. Yun, no, lapit ng matapos. So ayan mga ka-DIY, next process naman natin, ilalagay natin yung seat cover. Original leather din, German leather po yan. Kung ano po yung logo ng sasakyan ninyo, yun po ang ipapalagay nila. So unahin natin sa may likod, yung sandalan, tapos sa baba ang susunod, para ma-maintain na natin yung ma-preserve natin yung upuan, kasi bagong detailing po yan. Yan, nilagay natin ng seat cover. Nakuha natin yung unit, may kasama na siyang ganyan. Siguro approximately more or less, pag bibili ka sa mall o magpapagawa ka sa mga auto supply, itong upuan ng sasakyan, depende na lang sa laki ng upuan o sa sasakyan, nasa na siguro to, mga 8.5 or pinakamura 8.5 pataas na po yan mga ka-DIY. Meron pang iba 15,000, depende po sa leather na ginamit. Ito original po ito kasi malambot, flexible po yan. German leather, nasa 15 siguro to, ganun, 15K more or less. Yan, disadvantage lang po nito, yung pocket nitong upuan sa likod hindi na natin magagamit. Kasi ang pangit lang dito sa seat cover na to, wala siyang zipper dito na kung saan pwede mong buksan yung yung pocket, kung saan pwede kang maglagay. Yung iba kasi may zipper dito na pwede mong buksan. Siguro pwede nating palagyan to paulit sa mga gumagawa ng mga upholstery. Pwede nilang lagyan ng palagyan ng zipper to. So yan, sa paglalagay nito, meron siyang parang zip-on na tatlo, tapos may cable po siya na pwede mong higpitan. So yan mga ka-DIY, dito na tayo sa second row seat. So yan yung napo-fold. Pwede kang kumuha ng gamit dyan sa loob, or pwede kang magtago dyan sa loob. Kahit nandito ka sa loob ng sasakyan, pwede mong buksan yan. Hindi ka na lalabas para mabuksan mo yung trunk para may kukunin ka. So yan. So ganyan po yung insura nito mga ka-DIY. Yan. Ito yung loob ng trunk. Pag may kukunin ka, ganyan po ang itsura niya. May clip po yan. Dan kailangan natin hilain talaga yung cable niya, lubit. So ayan mga ka-DIY, tapos naman natin ilagay yung cover dito sa may likod. At yung dito sa gitna, yung napo-fold or nahahati, yan, may zipper po tayo dito. Pwede nating itaas yung zipper na to, tapos pwede nating ibaba yung lagayan ng cup. Yan. So ganyan po yung itsura niya. Tapos ito, labas lang natin yan. Yan. Pwede mong pindutin yan, tapos lalabas po yung sa gitna yung cup holder. Okay? So ganyan po yung itsura niyan mga ka-DIY. Pwedeng itago. So yan, ilagay na po natin, ikabit na natin. So mapipreserve na natin itong upuan sa likod. Pasensya na po, medyo malabo kasi madilim na. Yun, no? Yung dito hindi pa natin nailagay mga ka-DIY. Tapos yung sa ceiling, kasi medyo basa pa, pati yung sa center console at ibang mga plastic trim. Sarado na yung bitana. Karawas muna natin. Ayan. So ayan mga ka-DIY, dito natin pinasok sa pintuan na to sa may likod. Finold natin ng konti, pero dahan-dahan lang para hindi mabalian. So ganyan po, dalawang tao po talagang magbabalik niyan. Merong nasa loob, tapos merong nasa labas. Tapos itatapat yung mga wires, may wires po dyan. Yan, ganyan po yung itsura ng ceiling natin. Yan ang uunahin natin bago yung mga plastic trims at yung rubber molding. Ganun. Yan, make sure lang na malinis yung kamay natin, kasi pag iano natin dyan, baka marumihan ulit. So lagay din natin yung dash camera at yung mga handle para mag-lock po siya. Yan, so next thing na ilalagay po natin, ito mga to, rear mirror, tapos itong mga cabin light, yan, ilaw, tapos yung mga clip, yan, tapos itong handle, tapos yung visor, yan, nilalagay na po natin para may mag-hold na po agad. Tatlo po yan, 3, 6.
Tatlo sa likod. Tapos itong sa mga gilid, meron din yung sa may handle. Yan. So yan mga ka-DIY, wag natin kalimutan na ito, socket na to para sa ilaw dito. Sa cabin, tapos ito yung sa map light. Yan yung mga socket niya. So yan, ito yung unang lalagay natin. Sa paglalagay ito, dapat i-ano niyo yung mga ka-DIY. So yung sa may butas, itulak lang po natin dahan-dahan para hindi po kayo mabalian. So ayan, nailagay na rin po natin tong isa. Tapos yung sa paglalagay ng tornilyo dyan, sa may ano po yan, rear mirror. So yan, lagay na po natin yung rear mirror mga ka-DIY. May dalawang tornilyo po yan. So yan, lagay na po natin yung socket mga ka-DIY. Salpakan lang naman po yan. So yung sa gitna mga ka-DIY, yung dalawa, yung pipindutin mo pati yan. Yung dalawang ilaw, yung pipindutin mo. Ayun no, yan. Map light po ang tawag dyan. Ito naman yung cabin light sa gitna. So kabit na po nila. Kasama natin si Boss Erong Cabrera, taga San Juan, San Carlos City. Yung live sa mga kapatiran, boss. Saka si Anolos Vlog, mga busy. Yun no, ganyan lang po yung magkabit dyan. Tapos parang may clip lang yan dyan sa may ceiling. Okay. Wala yata yung kasama natin isa, nag-detail, si Boss Gerald. Nagtampo yata. Yan mga ka-DIY, sunod natin itong handle. May dalawang tornilyo. Open lang po natin yung lagay ng tornilyong ganyan. Tapos yan, lalagay na po natin. Yan, nilalagay na po ni Boss Aaron. Yan, dalawa po yan. Size 10. Yan. Testing po natin mga ka-DIY kung okay. Yun, okay naman. Gumana. Mga ka-DIY, sa panel na to naman ilalagay natin sa may likod. Dito siya oh. Yan. May mga clip po yan. Yun muna ilalagay natin yung clip. Yan, tsaka may left and right po yan. Yan, ganyan-ganyan nyo lang po dahan-dahan. Isiksik tapos itatapat nyo yung clip sa mga butas na tatlo yata yung clip Apat. Yun. So yan mga ka-DIY, sa amin sa dito as detailer, meron po kaming mga naka-ready na clips. Ba't ibang klase po yan. Boxes po yan. Para sa ganun kung may masira ka, pwede mong palitan. Yan, okay na po mga ka-DIY. Ang bilis lang. Yan, dito rin nakatapat na rin sa butas yung mga clip. Tapos biglang bagsak lang ng yun, ganun. So yan, nilagay na po natin tang clip to. Tapos ito, tatapat lang natin tong dalawa niya. Okay. Taas muna natin to. Yan. Tatapat natin dyan sa may baba, may butas yan. Tapos sa taas din may butas pati yung clip. Yan no. Yun. Yan po mga ka-DIY, itong part na to na panel o plastic trim, hindi ho pwede mapabalitaran yan kasi hindi nyo mailalagay. So left and right lang po yan. Yun. Lumalagatok. Tapos meron dito na nilalagay din, binabalik. Yan o. Para dyan. So yan mga ka-DIY, dito naman sa panel na to. Yun o. Sa may part ng windshield para pantakip ng mga wires. Sir, ito mo may papel. Yan, tatapat nyo lang yung clip dito mga ka-DIY. Pati dito. Itulak mo lang pababa. Hanggang sa magtapat na yung butas doon sa clip. Tapos saka mo itutulak yung clip. Yun. Tapos pupukpukin mo ng konti. Ganun. Lalagatak yan. Silang. Basta nakatapat. Yun. So ayan mga ka-DIY, dito naman tayo sa may rubber mold. Dapat nakalabas to. Yung parang tenga. So yan talaga ang niya. Molding niya. Pasok lang natin na ganyan. Dahan-dahan na itulak. So mangyayari na ito yung magiging guide nyo, ito unahin nyo para maglalapat. Kumbaga tama yung sukat nya. Yan, tapos itatapat lang. Yan, dito naman tayo sa may passenger side. Yan, so yan yung magiging guide natin. Yan. Pag inuna natin yan, maglalapat na ho yan lahat. Hindi rin pwedeng mapagbaliktaran to kasi iba yung part dito sa right side at saka sa left side. So itong sa akin mga ka-DIY, need na rin itong palitan kasi may punit na rin po. Meron din po ito sa Lazada o sa Shopee. Ang na kasi nito, para hindi ho maingay, hindi papasok yung tubig. Ganun, yan po yung purpose niya. Sa po yung nagsisild dyan sa pintuan. Tapos yung dito naan. So yan mga ka-DIY, ito rin. Makikita nyo naman may left and right nakalagay naman dyan. Yan, tulak lang natin. Ilapat muna natin yan bago natin ipukpok kasi baka para hindi masira. So yan. Ito mga ka-DIY, itong butas, itong dalawang parang makatusok na yan para sa butas na yan ang dalawa. So yan. Ilalagay na ni Boss Aaron. Tulak mo lang to.
Tapos pagka nailapat na yung butas, ay yung parang clip niya dun sa butas, saka natin parang didiinan ng konti ng pressure. So yan mga kadeway, dito na tayo sa panel na to. Yan. So yan mga kadeway, kailangan na hindi nyo mapagbabalitaran to kasi may left and right, kasi kailangan itapat nyo to dito sa butas. Yan. Yan, put a little bit of pressure. Tapos ito rin, may left and right din po ito mga kadeway. So may gilid naman yan. Tapos unahin nyo muna to na ilagay, tapos ito para lumapat siya. Yun, nailagay na po yung una mga kadeway dito sa may left driver side. Tapos next thing ito na. Tapos yung headrest na ilalagay na. Headrest ron, lagay na. So yun, lagay na po natin yung sa passenger seat. Yan, may pinupush lang po dyan para bumaba. Yun, okay. Kabila, nilagay natin yung seat cover para ma-preserve na po natin. At least pagka matagal na namin na hindi ma-detail, kahit na maanuhan ng dumi, kalat, itong cover lang ang marurumihan, hindi na mismo yung upuan. Tama. Ganun po yung ano niyan, advantage na may seat cover. Hindi masisira yung upuan o marurumihan. Kasi mahirap po mahirap mag-detail at mahirap magpa-detail kasi magastos. Yan, dito naman tayo sa may driver. Yun. Yan yung pinipindot para bumaba. Ito rin pala mga kadeway, lagay natin dito sa may bakal ng upuan. Isiksik lang naman po yan, tapos itutulak mo siya. Yan, kabit na rin natin itong takip ng seatbelt mga kadeway. Yun. Tapos itong cabin, compartment natin dito sa loob. Yan. Wala nang spring to, yung iba may spring eh. Part din po ito ng detailing. Pag nag-detailing kayo, part din po ito. Para pinaka-last part po na ginagawa. Uso-uso to sa mga helmet ngayon, yung bendo, maglalagay ka ng 5 piso, tapos smoke machine nila yung ipapag nila, diba? Disinfect nila yung helmet. So, sa sasakyan, yung pagsusiro natin, nakapromote po tayo, package kasama na po ang car wash, 700 kotse. Dati, 1.5 yan. So, yan, tanggalin na po natin. Puntayin muna natin. Butan mo. Tapos, check po natin. So, ayan, wala na makita sa loob. Check po natin sa harap. Ayan. Ayan. Butan natin. Dito sa may right side. So, ibabad po natin to ng mga 2 to 3 hours kung hindi naman nagmamadali. So ayan mga kadeway, pinaka last part po natin, after natin ibalik lahat ng mga plastic trims natin, lalagyan po natin itong, ano pangalan yan? Mamana? Yun, El Guapo. Yan. Detailer Protectant or ano po yan? Restorer. Yun, no? So, ang ginagawa po niyan mga kadeway ay nire-restore po niya kung anong kulay ng yung leader dito. Sa dashboard, sidings, mga ganon. Globe compartment, mga ganon po mga kadeway. Yan, papakintabin niya yan, tapos i-restore niya yung kulay para ma-preserve niya. Kahit maarawan, sun protector din po yan. Okay? So, lahat po yan, yan, ni Ma'am Ana. So, yan, dito tayo sa mga siding. Yun, no? Hindi talaga tinipid, Yan. Yun, no? Yun. Ito naman na side. Yan. Yung center console mga kadiway, hindi ko pa binalik kasi may gagawin pa po ako dyan. Pero saglit lang naman yun, madali lang, ituturo ko na lang din sa inyo pag ano. Isipag ng mga detailer natin dito. So pati dito mga kadiway, sa may ayan, pati dito sa may climate control mga kadiway, lahat po yan pwedeng lagyan. Pati dito sa may gear shifter. Tapos itong handbrake, lahat po yan. Lahat ng mga kulay black. Yan, tapos sa manibela ho. Malapit natin matapos. Dito lang tayo na may side.
So ayan mga ka-DIY, ganito lang po yung procedure kung paano mag-detail. Kahit anong sasakyan, same procedure lang po yan. Dito sa sedan or sa kotse natin na Toyota Corolla Altis 2001 model, nasa 3 days po natin, almost 4 days kasi nagpatuyo pa tayo ng ceiling at yung mga seats natin kasi masyado marumi. 2001 model pa to at ngayon first time lang po niyang na-detail po itong pero pagka hindi naman masyado marumi, 1 to 2 days, depende po sa dumi talaga at kung ano yung mga ipapagawa ng customer natin. So ito, personal car natin, pwedeng 3 to 5 days pag hindi naman tayo nagmamadali. Full detail po talaga yung tanggal ang carpet para pati yung flooring nilinisan po natin yan. Makikita nyo dyan sa video. Tapos yung mga ginamit natin na APC or all-purpose cleaner, MTX, tapos ano pa ba? Yung bago na maliit, nakalimutan ko na mga ka-DIY. Tapos ito, protectan. Inibra naman kando. Tapos ano pa ba yung mga ginamit natin? Mga foaming, diba? May mga foam wash tayo mga ka-DIY. Tapos yan, importante lang po sa pagbabalik. Medyo ano po yan, delikado kasi baka hindi mo may tama yung mga wires tapos yung mga clip baka maputulong ka. So dapat pag magdi-detail ka, naka-ready na yung mga clips mo. Pag nasiraan ka, ibalik mo. Tapos huwag yung madaliin sa pagbabalik kasi hindi ho maglalapat yan. So yan po yung final po natin. Maganda na po. Ikutan mo para wag mo nung ayan mga ka-DIY o diba? Ganda. So hindi pa natin to back to zero pa sana natin to kasama doon. So na lang natin sa ibang araw. Okay? So yan, preservation mga 3 to 5 years na naman po yan bago ma-detail. Ang kasi suggest ko lang po, advice ko sa inyo para ho hindi madumihan lagi yung yung ceiling natin, wag po kayo lagi nagbubukas ng window. Kaya po kasi nangingitim yan o may mga yellow stain kasi yung mga carbon na nasa labas, yung mga usok pumapasok pag lagi kang nakababa ng window. So ayan, hoping na may natutunan na naman po kayo mga ka-DIY sa vlog content natin sa ngayon kung paano mag-detail ng Toyota Corolla Altis. Applicable to sa lahat ng sasakyan. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT. Sharing is Very. ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dalawa lang po ang meaning ng DIY dito sa HPT. Do it yourself at destroy it yourself. Yan, maraming salamat. Tugatong Pinadori, Berta, signing.